oras natin ay 4:50 ng hapon at tayo patungo na sa Naiya Terminal 2 para pumunta ng Surigao del Norte, pero ang biyahe natin ay alas 8, tapos maglaland muna tayo ng Cebu, and then from Cebu maghintay tayo ng kinabukasan para makapunta ng Surigao. So samahan niyo ako sa biyahe nito. Oras natin ay 5:42 at nandito pa rin tayo sa hindi ko alam, Taguig pa rin tayo ng Tasda Road papuntang Naiya Terminal 2. Marami tayong aberya yung nangyari mula nung nakarang araw pa. Ngayon naman ang aberya ay naiwan ko yung Philippine flag na which is very essential kasi nga ito ay ilalatag natin sa kabaong ng tatay ko bilang parangal sa kanya ng serbisyo bilang pulis at dating patrolman yata. Nakalimutan ko yung dating nilang kapulisan. So kaninang umaga as I pray, marami tayong realization na nangyari dahil si nanay nang namatay, ang edad niya ay 69 years old. Ngayon naman ang tatay ko ay namatay 79 years old. And then ang araw ng kamatayan ng nanay ko ay Friday at yung namatay ang tatay ko ay Friday din. At isa pa, kabilugan ng buwan, namatay ang nanay ko at ang tatay ko ay kabilugan din ng buwan. What a coincidence. Kaya nga parang nung nakita ko magkasama na sila nanay at tatay ngayon, mag-uusap-usap sa mga bagay-bagay na mga nangyari sa kanyang buhay habang sila nagbubuhay pa si tatay, no? Yes, huli yung sinabi ng tatay ko na naalala ko ay minahaya ang nanay ko nung namatay ang nanay ko, kaya siya naghanap ng iba para lang for companionship. Nakilala ko naman sa Ate, which is mabait na tao, pero hindi siya gusto ng mga kapatid ko. Alam mo kasi mga kapatid kong babae si Rosa, so alam natin mga babae parang possessive sila, kaya ang gusto nila ang tatay ko ay mag-remain kay nanay. I think yung kumatayan ng tatay ko, ito yung pagbabalik niya sa nanay ko. At least yung remaining life niya, nakita niya ang kaligayahan, and I'm so happy for my father dahil lumigaya siya, na-serve niya ang purpose niya sa buhay niya at kahit paano naging masaya siya. Ngayon, kung mapapansin niyo, mahaba pa rin po ko, hindi pa itong huling araw kasi pabiyahe pa lang tayo papuntang Surigao. Magtenturan nga ng itinerary natin from Manila to Cebu, and then bukas Cebu to Surigao. So isang malaking transformation, malaking kaganapan na nangyari sa akin. See you now. Muna tayo dito. Actually napuntahan natin ito nalakay at mayroong Denny's na kinainan din natin, which is an American style na restaurant or fast food, no, pero restaurant yata yun. Thank you kay Darcy and Sunny. Naalala ko pa rin sila kasi may Denny's dito, at sa Amerika, sa California, ang daming Denny's, pero ang isang remarkable din sa California ay yung In and Out. So I just went here para mag-yosi at magkakape. Alam ko merong coffee shop dito pero hindi ko alam kung nasaan. So dito muna tayo and see you around. Ayan, nandito na tayo sa Naiya Terminal 2 at may boarding pass na tayo. Papunta na tayo ng gate 15. So punta na tayo ng gate 15 para hindi na tayo mahirapan pa. So ano ba, hindi ko alam, siguro dito. Ayan tayo. Kailangan din pala ng valid ID, so kailangan din pala ng passport. So kukunin ko na lang dito yung aking senior citizen, hindi pala senior citizen, PWD ID. Saglit lang na. And oras natin ay 7:04 in the evening at nandito tayo sa loob ng Naiya Terminal 2 at malapit tayo sa gate 15 at kakain muna tayo. So iba talagang experience pagka international flight and domestic flight. Dito sa domestic flight, parang bus terminal lang din talaga at hindi nila parang walang difference ng public transportation on land-based. Dito ang mga tao ay tabi-tabi, although meron din mga restaurants, no?
sana mag-improve din yung quality ng domestic airport. Yun lang, no? Yun ang wish ko. Sana maging maganda rin yung experience ng mga domestic flights. At magkaroon din ng sense na parang international level din. Kasi kung ganito, may mga foreigners tayong lumarating dito. Pero pag ang experience nila sa airport natin ay hindi maganda, tsaka baka hindi na sila mapunta ng Pilipinas. But then, I still hope and pray na maging maganda ang services ng ating domestic airport. Ito na ang dinner natin, another burger and fries and drinks. So, ibang-iba talaga yung nakainan natin sa Los Angeles na. But then, let's try kung anong lasa nito. So, 7:21 ng gabi at ito ang itsura ng NAIA Terminal 2 Domestic Airport. So, makikita mo punuan ng mga tao. Ako, walang maupuan. So, lakad-lakad na lang din muna tayo. Tingnan natin ang boarding gate number 15. So, ang biyahe pa nila ay papuntang Calibo, Aklan. Boarding na sila. So, kita natin ang daming tao. No? Hindi ko napakita yung international flight, pero by April, sisikapin natin makita ang difference kung ano ang itsura ng international airport. Pero kasi iba yung experience ko sa international flight. Sorry naman, hindi naman sa nagyayabang, pero yun nga, parang yung desire ko sana, ito, meron ng mga kainan at may upuang bakante, pero yung lugar na dapat na uupuan ko wala. So pwede naman tayong umupo dito, no? Pero air condition din naman siya. So malaki ang difference ng international airport at yung airport din sa ibang bansa. Siguro sa isla pa naman tayo dito sa bansa nga, no? Kung makikita natin, so upuan lang siya, wala siyang charger port, although nakita ko sa kabilang dulo merong station doon na pwedeng mag laptop at mag charge ng phone. So ngayon dito lang muna tayo upo. Sa atin ay 7:58 at boarding na po tayo. Tayo ay kabilang sa zone 2 at ang ating upuan ng 26A. So yung 26A ay I think nasa bintana po yun. Sinisimulan ng papasukin ang zone 2. Pwede na tayong pumasok. So ito yung aking ticket. Zone 2. Median rider, creating and the record holders of the miles, report at your own convenience. We request all passengers on this flight. Na, papasok na tayo sa boarding pass, sa boarding ng aeroplano pupuntang AirAsia patungong Cebu. So ito na. Papasok na tayo ng aeroplano AirAsia patungong Cebu. Yan, parang mahina pa rin ang boses ko. Diba? Lahat ng papasok ng aeroplano ay pareho lang. Pero iba yung sa international, medyo madali. Dito, sakto lang. So, ang ating upuan ay 26A. So, ipapasok nila. So, ito na siya. Medyo malamig pala siya. So, panda rito tayo. Sa bandang dulo pala ang upuan. Magandang gabi po. Hi po, good evening. So, mahaba, parang Airbus siya. Dear guests, the aircraft is being refueled. For your safety, please remain seated with seatbelts unfastened. Kindly switch off your electronic devices, and smoking in any form, including e-cigarettes, is strictly prohibited. So,
Parang konti lang yung Sa pasahero. mga mahal naming panauhin, ang eroplano ay kasalukuyang nire-refuel. Para sa inyong kaligtasan, manatiling nakaupo at tanggalin ang seatbelt. Pinakikiusapan namin ang lahat na i-off ang mga electronic So devices yung tulad ng refueling mobile ng phones. uso. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paninigarilyo, kabilang ang paggamit ng e-cigarette. Maraming salamat po. Ayan. Akala ko kung anong gagawin sa akin. So 26A, ito na pala. So 26A. Your guests will see the reasons the use and charging of power banks on board is strictly prohibited. Power banks must not be stored in overhead compartments. They shall always be kept at the aeroplano. Hindi rin dapat ito ilagay sa overhead compartment. Sa halip, maaari itong itapon sa seat pocket o di kayo ilagay sa loob ng inyong bag sa ilalim ng upuan sa harapan ninyo. Once again, this is your Asia Flying Cuisine to 769 bound for Mactan, Cebu. Only guests on this flight shall be on board. Thank you. Dapat ko maramdaman. But then, see you in Cebu. Doon tayo ulit mag-vlog. Boat sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartments. And please ensure that you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. So 9:52 in the evening at palabas na tayo ng aeroplano. So hindi ko alam kung nakikita niyo umaso-aso ang aeroplano. So yan yung lamig, hindi init na. Ganito talaga pagkapalabas, medyo mabagal. Baka siguro gusto pa nilang namnamin ang presensya ng aeroplano. But then, ito na, dire-diretso na tayo. Ano ba naisip ko ito? Dahil kasi mga 1 hour lang din, medyo napagalaw tayo sa pinang-kapitan at ng mga flight crew. And I'm so glad, it's so fast. At nandito na rin tayo. Ayun na, nagpapasalamat na sila. Maraming salamat. Thank you po, maraming salamat. Oops, ilan po, ayan na. And we are going out, starting to Mactan, Cebu. So ayan, makalay, medyo madilas lang siya. So, we have to be careful. We have to be careful. At dito na tayo. Pero yung luggage natin, kasi luggage natin, ito natin. Ay, hindi, magbabas pa pala. Kaya pa ba? Sige, sakay tayo. Mukhang hindi nakakayanin. So, kung hindi nakakayanin, sa susunod na pas na lang tayo. Ngayon ba? Ayan ang aeroplano natin. So, hindi nakasya. Salamat AirAsia. Oras natin ay 10:06 at nandito na tayo sa baggage reclaim. Hindi ko lang alam kung nasaan na. Baka dito sa number 5 or number 6. Tingnan lang natin. So, kunin muna natin ang ating luggage, okay? So, bago tayo magpaalam, lumabas muna tayo ng airport para makahanap tayo ng lugar na matutuluyan. At syempre, pag-USCN. So, ang balita ko, meron tayong Hotel Sogo. So, sanay na kasi tayo sa Hotel Sogo. So, yun ang hahanapin natin dito. But, welcome. Dito yung pinunta natin. So, marami rin naman. Actually, parang pwede rin naman yata ako matulog dito. But, no. Baka makita ko pa si ate ngayon. Pero bukas na kami makikita ni ate since meron naman siyang telepono na at SIM card. So dito tayo maghahanap ng sakayan. Pero mag-iwas muna tayo. So hanggang bukas na lang. Maraming salamat. At bukas ay panibagong araw. Hindi pa pala. Mag-vlog pa ako pagka meron akong matutulugan. Okay? Bye-bye. 10:43 in the evening at nandito tayo sa Cebu City at nasa Soho Hotel tayo mag-check in. So bukas check out natin 10 hours lang tayo or 12 hours papahinga tayo dito and punta na tayo ng airport. Okay, kita natin sa ate.